Breaking news po. Pinagkakasuhan na ng administratibo ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Ombudsman sina dating DPWH Secretary Manny Bunuan, dating Jose Roberto Bernardo, Maria Catalina Cabral at 5 iba pa on alleged links to infrastructure projects in Bacoor, Cavite, Las Piñas City that reportedly benefited their properties. Sabi po ni Ombudsman Crispin Remulla. So sabi ni Remulla, we are forming a task force, a new task force for that na ginawa kanina lang. The returning chairman of the Blue Ribbon Committee and also the chairman of Committee on Accounts, let us all welcome Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Hi sir, good afternoon. Good afternoon to all. Sige, let's get on with it. Okay, sir, una muna. Handang-handa ka na po ba? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung mga balita ngayon po. Nagbabagang mga balita. Breaking news po. Pinagkakasuhan na ng administratibo ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Ombudsman sina dating DPWH Secretary Manny Bunuan, dating Jose Roberto Bernardo, Maria Catalina Cabral at 5 iba pa kaugnay ng 72 million ghost flood control project sa Bulacan. Sa interim report ng ICI nakasaad na posibleng nilabag ng mga nabanggit and grave misconduct, gross dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Inirekomenda rin ng komisyon na kasuhan ng kriminal sina dating DPWH Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, may-ari ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated na si Yomir Villanueva at 5 iba pa. Kabilang sa mga asunto na posible nilang karapin ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation and falsification, Presidential Decree 1559 at Government Procurement Reform Act. Rimati na mga kababayan. Other than that, ito pa yung isa pang balita. Remulla Eyes Task Force to probe Villars on infra benefiting properties. So may bagong task force ang bubuuhin mga kababayan solely para sa pag-imbestiga sa pamilya Villar on alleged links to infrastructure projects in Bacoor, Cavite, Las Piñas City that reportedly benefited their properties. Sabi po ni Ombudsman Crispin Remulla. So sabi ni Remulla, we are forming a task force, a new task force for that, just for the Villar itself. The Zapote River Drive together with the Bacoor properties that were boundaries of the rivers, its path, and the improvements made in that area. So we will determine that later on the costing of the project, sabi po ni Remulla. Wala pong sasantuhin ang ating ombudsman, ang ating gobyerno. Ay yung mga kaalyado. Kanina nagpa-press con si Ping Lacson, incoming Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, si Romualdez tapos si Saldico iimbitahan sa Senate Blue Ribbon hearing. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na inimbita na ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico para sa susunod na pagdinig. Ayon kay Lacson, dadaan muna ang imbitasyon kay House Speaker Jordan Jesus D. bilang paggalang sa interparliamentary courtesy bago ito opisyal na maipadala kay Romualdez. Ito yung kapihan sa Senado, mga kababayan, na ginawa kanina lang. The returning chairman of the Blue Ribbon Committee and also the chairman of Committee on Accounts, let us all welcome Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Hi sir, good afternoon. Good afternoon to all. Sige, let's get on with it. Okay, sir, una muna. Diretso na. Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik niyo bilang Blue Ribbon Committee Yeah, Chairman? if elected, sige, sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na ho uli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa ano magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control Yeah, ng that Malis? much didiscuss din namin. Na pareho pa rin, walang magbabago. Wala man kasing magagawa yung mga minority senators kundi isupport na lang si Ping Lacson. Kasi hindi man mananalo si Marcoleta. Siyam lang po sila eh.
Tanggap na ng mga Duterte senators. Talo sila sa Senado ngayon. Di ba? At dahil si Ping Lacson, Senate Blue Ribbon Committee, bumabalik yung tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino sa Senado. Pero kung si Marcolita po, lalakas uli ang panawagan na abolisin eh. Kasi kitang-kita po ang pamumulitika ni Marcolita. Pag siya yung chairman po ng committee, safe si Jinggoy, saka si Villanueva, lahat ng mga kaalyado nila na sangkot dito sa flood control. Anomalies, safe. Pero itong si Ping Lacson, independent-minded po ito. Hindi mo ito madiktahan. Credible chairman, mga kababayan. Hindi lang credible investigator. Kasi dating PNP chief at magaling na pulis. Hindi tulad ni Bato de la Rosa na naniniwala na authentic pag may butas. Authentic niya may butas. So, pakinggan natin yung press con kanina. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Correct. And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita niyong chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. Mukhang okay naman. And then sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ibakante niya. So, tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous Yeah, witnesses. naturally and surely. So may nagsabit na po siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. Kasi base sa kwento, saka base do sa mga May bagong mga witness dapat, pala. ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yan ba, ang aming usapan. siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue May Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Walang balita kay Gutesa, and that's the reason why I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim in his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. In fact, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay Gutesa. kay Congressman Saldico sa Europe. So baka And yun we're still validating, kung yun ang sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na
they use their real names. Ano? Yeah. So sino po ba yun yung ihaharap Mark ni and Sen- Paul, yung sinasabi niya na yeah. kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. No? So hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang, na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Gutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. May mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago. Doon sa naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Sir, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang Yung mga standard or specimen signatures ni Attorney Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kinu-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude kundi NBI plus yung... at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember when I gave plus drives kay Secretary Vince Dizon. Ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. So, ay nakatulong yon. Kaya nakapag mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media, di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging daya natin para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at sa para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun. We're there right now and we intend to continue. So yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na
i-issuehan ng subpoena do Sistecom yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena duces tecum kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So, dapat ma-invite po ulit mag-asawang Diskaya? Yes, nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai-contribute pa no, patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control projects, yung GOES at saka substandard. Then we can segue to other the last time we met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam. Meron kaming kausap who offered mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget Meron sila mga resource persons na nag-offer ng assistance. So we welcome and marami kaming na-discuss doon. Number one, alisin talaga namin yung unprogrammed fund. Ang program appropriations, matitira lang yun sa foreign assisted. Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction fund, hindi naman pwedeng alisin yun kasi paano kung mayroong calamity. Second, yung full transparency. Na-discuss na namin ito and we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na-figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, we'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way. Senator Amor, Marlon, RG? Ako si Camille. Nahin natin, Amor. Ako. Sir, balikan ko lang po kay Guteza. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi he has to clarify yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So kailangan maklarify din yon. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine. Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan. Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na.
Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yun ang... Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So, ano So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw natiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official. Public place to, huwag tayo maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. Okay, last question, Opo. Amar. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt. I don't want to go there. Sir, naalala ni Nimpa, si Mike Defensor din ang naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding... No, I'd like to correct that. Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Udong. Remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against former FG. Di ba? Nung nasa safe house, hindi kinidnap, ni-rescue ni Mike Defensor. So, nawala yon as witness. Si Ador Mawanay, ewan ko kung sinong sira rin ang ulo na nag-recruit. Nag-invento ng mga account numbers na meron kaming $700 million daw dalawa ni ERAP. Na in several foreign banks. And, ano lang to, trivia. I myself, kasi nag-aalala ko noon, baka mamaya, dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na i-withdraw nila lang para maipakita lang na meron akong account na ganong kalaki sa Hong Kong. So ako mismo nagkusang loob noon, I wrote the
Regional Director of HS, HSBC. No, hindi. Ano ito? Yung isang bangko. Anyway, na nag-reply, ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number ng credit card, hindi ng bank account. Doon pa lang alam ko na nagsisinungaling siya. And by the way, Victor Corpus, siya kasi nag-handle. After 10 years or more than 10 years, he approached me through a fellow cavalier na gusto rin mag-apologize personally. And I accepted. Nag-usap kami, sabi niya talagang, I was taken for a ride, although it took him that long to rectify and to apologize. Sabi ko, apology accepted. Even yung one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel case yung Philippine Daily Inquirer. No? They tried to negotiate with me doon sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. No? Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So, this is nothing new to me, yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao, because I've been there. I've done that. So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta. Hindi importante sa akin yun. Importante sa akin, yung aking trabaho bilang Blue Ribbon Chairman. Yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. Yes, valid, pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility. Kasi siya mismo nagsabi, nang tanongin siya, na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So, alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta. No? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang vans, yung iba SUV. Hindi kakasya yung 46 na maleta. Parang hindi kakasya doon. So these are, if we examine the testimony o yung kanyang yung as narrated, titingnan natin lahat yon. And paggawa ng committee report, pati sa recommendation, kung sino ba yung papayalan ng charges, all those things will be considered. Raymond, Nympha, and then Mav. Kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung say-so niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand-alone. So, maski ba sino, halimbawa si Selly, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Selly? Nang wala siyang pang-suporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Correct. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million at dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. Na mukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon.
So, yun, mga notes. Alam nyo, yung nung investigador ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina-admit sa court yan eh. May puprove naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka, na ikaw nagte-take ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take notes siya nun, meron siyang diary na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami dito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magdi-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay, yung pictures, sir. Well, pictures, yes. Yeah. Or, sabi ko nga, logbook. Maski hindi sa kanya galing, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025. May pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Correct. Ang lakas nun. Ako, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera na nakalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mamurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 1,000. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon. Usually, ang mga pinamimigay dyan, mga Xiaomi, yung kumbaga sa iyo na yung maleta na yan. kahit Parang masira, ganon. Okay, Camille. Follow up. Baka magalit sa atin yung Chinese yan. Okay, Camille. Gagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po, kasi sinasabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung i-deliver kay Speaker Romualdez. Since dati po kayong investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace nila yan ma-establish. if they can still backtrack yung large withdrawals. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos, just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto. I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another. Hagip lahat yun. So, I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that. Kasi importante yun because when we amended the Anti-Money Laundering Act, sinama namin yun web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yun. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi doon sa mga tiwali ng mga opisyal, congressmen and senators included. Okay, Raymond. One point. Sa pagbabalik niyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa 4 na opisyal that are being held sa baba after na ma-contempt sa committee hearing? Well, they may be detained there up to the CDGA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. Mabuti na rin yan para kung kailangan din sila, at least madali silang escortan ng OSAA. Ginagawa namin yan in-escortan sila sa ICI, in-escortan sa DOJ, or kung ano yung agency na nangangailangan sa kanila. Okay, Nympha. And then Mab. Afternoon, sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH,
Ngayon, sir, meron na ba kayong ginawa, sir, na pag-aaral kung magkano yung dapat na matapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Noong nag-revise yung DPWH, di ba tinanggal lahat yung flood control? That's 255.5 billion. Tinetrace namin kung saan napunta. Kasi walang naiwan doon sa 255 or so billion pesos. Kung saan napunta. And we're trying to find out kung saan. First, in fairness, kasi yung PhilHealth, merong 60 billion na pumasok doon sa House Gov. On top of the initial 112 billion na naka-appropriate doon sa NEP, nadagdagan pa ng 60. That's good. Kasi para kailangan yan sa universal healthcare. Yung iba napunta sa farm to market roads. Kung saan. Merong napunta sa ayuda. At yung ibang ayuda, naligaw pa sa program, which we intend to uproot, ibalik namin sa regular. In fact, ang usapan namin ni Senator Sherwin, yung MAIP, i-consolidate na lang namin sa universal healthcare para magawa na yung zero billing sa mga government hospitals. Instead na nakamaip ito na ang nagdi-distribute, nagbibigay ng guarantee letter, mga congressmen at saka senador, aalisin natin yan. Magkano yun, sir? Ang napunta, not so much, I think 20 plus. Billion. Nasa amin yung record. Anyway, billion din yung nailipat sa MAIP. Merong nailipat sa AIX. Na, ang intention namin ngayon is to consolidate all these, mga gumagala-gala na mga pang-social services under 4Ps. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.